Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, nakakakilabot, nakakaawa itong ating bibigyan ng komentaryo sapagkat itong mga biktima ni Duterte nung tinatawag na tukhang drug war ay pinaslang, pinapatay, tinaniman, pinahirapan. Mga kaibigan, ilan lang po yan na humarap diyan sa kamera upang isalaysay ang malagim, malupit na nangyari kinitilang buhay ho sa pamumuno ng dating Presidente Digong sa makatuwid. In one word, biktima ng dating Presidente Digong. Naku po, nakakaawa ito. Huwag niyo pong palampasin, panoorin. Magugulat kayo dito sa ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palakpakan mga kaibigan. At shoutout po sa lahat. Kumusta po kayo? At heto, wag na natin pong patagalin. At tayo po ay patuloy na nagmumonitor, patuloy na pinag-aaralan itong mga nangyayari ho na investigasyon dito po sa kamera, dito sa tinatawag na tukhang. Kunwari tukhang lang po ito. Ginamit lang at nagtago po sila itong dating Presidente Digong sa tukhang na pananalita. But iba po ang kanilang adikain dito. Hindi po maubos ang pinagbabawal ng gamot bagkus ay nadagdagan pa. Ang naubos at ang nabawasan dito sa totoo lamang po ay ang buhay ng kawawang mga kapwa natin, ang mamamayan na biktima sa kamay ng dating Presidente Digong. Mga kaibigan, para sa lubos nyo pong maunawaan mga kaibigan, ay gusto ko munang padaanan itong artikulo na ito. Umabot sa higit 20,000 ang patay sa drug war noong 2016 hanggang 2017. Aba, ay medyo marami-rami po ito. Ilang taong nanungkulan ho ang dating Presidente Digong? 6. Ba't ito pong pinag-uusapan natin ngayon na nakuha na tali ho, na lumabas sa investigasyon diyan po sa kamera? Ang pinag-uusapan lang po dito ay 1 taon, 2016 until 2017, na ang namatay ay 20,000. Ako po, nakakawa ito. Tayo po ay pabor. Sa ika nga po ay maalis sa druga. Pabor po tayo na linisin ang ating Republika ng Pilipinas na kung saan nanggagaling ang tinatawag na pinagbabawal na gamot, dapat ho ay matukoy. But dito lumalabas sa investigasyon, kahit hindi po ito daanin sa investigasyon sa kamera, ay noong pa man ay lumalabas sa investigasyon sa mata ng tao, mata ng Diyos. Wag na po natin umasa noon sa investigasyon ng mga kapulisan sa panahon ng dating Presidente Digong, dahil wala po tayong maasahan, dahil takot po ang pulis noon kapag kumontra ka sa adikain nitong tukhang na kailangang paslangin. Ikaw pulis ka, dapat sumunod. Kailangan taniman, ikaw pulis ka, dapat kang sumunod. Dahil may patong, ang ika nga po'y bawat pinaslang nakawaawa ay bayad pala, mga kaibigan.
Kung halimbawa, lumalabas so diyan sa investigasyon ngayon, kung isa nakapas lang ka ng isang drug lord umano, o sabihin natin isang pinagbintangan, tinaniman, ayun pala, ay bayad, mga kaibigan. Kaya't marami ho ang sumusunod noon sa utos ng usapin na tukhang, na taniman, pahirapan, dahil ang kapalit po ay kaangapoy maduming salapi. Dito nga sa kamera, pinanood ko po yung full investigation, hawak-hawak ng isang nanay. Ang larawan ng kanyang anak na biktima. Sabihin natin biktima ni Digong. Dahil siya ang presidente noon, hindi po gagalaw ang kanyang mga tauhan down to the line. Especially itong senador ngayon na hipi noon ng PNP chief. Hindi po gagalaw yan. Nautusan ang sino mang PNP kung wala pong galaw ng ating presidente. Pag sinabi ng presidente, sige gawin nyo lahat, ako ang bahala. Wala nang magawa. Itong dating PNP chief. At wala na rin magawa. Itong mga tauhan ng PNP chiefs down to the line, chain of command. Galing sa taas ang utos, pababa. Ganun po ang nangyayari noon. Dito sa mga magulang ng biktima, mga kaibigan na ko po, nakakakilabot. Iklian lang po natin kaunting padaan na inimbitahan sa kamera. Dala-dala ang larawan na ang kanilang anak ay walang motor. Isang mahirap lamang. Walang motor. Subalit nagkamotor. Nagkaroon po ng droga doon po sa motor. Nagkaroon po ng armas. Nandiyan po sa ika nga po'y tagiliran niya habang pong wala ng buhay. Saan galing po ang motor? Tanim. Ng mga kinaukulan na pumaslang sa biktima ng tukhang. Saan galing ang droga? Tanim din. Saan galing ang armas? Tanim din. Sino ang pumaslang? Ang mga pulis na inutos ng salitang tukhang, mga kaibigan. Nakakaawa ho. Nakakaawa. Mayroong bumibili. Isa pa, last, bago tayo, kaunting padaan lang. Ito ay according sa aking napanood diyan sa investigasyon sa kamera. Ayaw ko na pong ipakita po sa inyo yung video dahil medyo masilan. Puro pagpapas lang. Kaya't iniiba ko lang po yung way ng salita. Mayroong bumili lang, mga kaibigan. Lumalabas ho, nakamukha lang sa investigasyon, kaya napas lang. So ngayon, tinuluyan. Para lang hindi sila masabit. Tinaniman. Binigyan ng kaukulang napakaraming droga. Para na sa ganun. Hindi po subabit itong pumaslang. Biktima rin po ni Duterte. Sa madaling salita, in one word, lahat po na nangyayari noon, mga mahal kung taga-subaybay, kapag napag-initan ka, at kapag naituro ka, kahit anong tinumo, kahit hindi ka gumagamit ng pinagbabawal na gamot, pag inutos ng salitang tukhang, natukhangin ka, sa maniwala po kayo sa hindi, may paglalagyan ka, pagkakapihan ka, ang ibig kong sabihin. Iyan po ang ika nga po epekto ng madumi na drug war ng dating Presidente Digong, mga kaibigan. Kaya ngayon po, isa ring artikulo ng GMA sa isang pagdinig sa kamera ay hiniling ng ilang kaanak ng mga umano'y biktima ni Duterte ng drug war na hayaang imbestigahan ito ng International Court. Ibig sabihin po ay ICC. Nako po. Matindi ito. Nakakuha tuloy ng mga karagdagang investigasyon. Itong
ICC. Dahil habang binabanggit ho, doon sa kamera, ang salitang ICC ay pinagtatalunan, mga kaibigan, na pwedeng ibigay ang dokumento ng mga salaysay nitong mga biktima. But hindi po pwedeng gamitin ang kamera, so pwedeng ibang ahensya ang magbigay po. Mga kaibigan, matinding usapin nito. Sapagkat ang lumalabas ho dito, noong kapanahonan ho ng dating Presidente Digong, hindi po ito sariling kuro-kuro. Ito po ay nagbabase tayo sa mga galawan ng dating Presidente Digong noon. Down to the line. Justice Secretary kasangkot, mga pulis kasangkot, Supreme Court kasangkot. Paano na ang katulad nating may hirap? Walang malalapitan ho. Lumapit ka sa Justice Secretary, dismiss ang kaso. Iakyat mo sa korte ang kaso, dismiss ang kaso. Sino pa ang lalapitan naon, mga kaibigan? Wala ho. Kaya't wala pong nangyari sa mga kaso na napakaraming biktima ni Duterte noon dahil lahat ho ay nadidismiss sa utos ho di umano ng dating Presidente Digong kahit gaano katibay ang ebidensya, mga kaibigan. Yan din po ang lumalabas sa investigasyon sa kamera na nagsalaysay po ang mga biktima. Ang dami nilang pinuntahan na korte. Lahat po ay dismiss. Kahit gaano katibay po ang ebidensya. Kaya't ngayon ho, tayo po ay nagpapasalamat. Bagamat po sa mga pamilya natin ay wala pong biktima. Pero huwag po nating hayaan na. Baka kung itong mga ito na tinuturo ng utak dito ay patuloy na magsisilbi sa ating bansang Pilipinas, sa ating Republika ng Pilipinas, at hindi ho ito mapaparusahan. Baka isa sa kaanak mo, kaibigan mo, ikaw at ako, ay maging biktima ho nito. But sa akin ho, ang gusto kong ipunto pa dito, hindi na po tayo maasa dito sa Republika ng Pilipinas kung anong batas mayroon tayo ngayon na mapaparusahan itong si Duterte. Pasensya na ho kung sasabihin ko na maaring ito ay imbestigahan lang, ba't hindi mapaparusahan dito sa batas ng ating Pilipinas. Kaya ang tanging pag-asa po natin ngayon, maniwala po kayo sa hindi, mga mahal kong taga-subaybay, ay ang ICC International Court. Mga kaibigan, yan lang po ang ating pag-asa base po sa aking sariling pananaw. Sa maniwala po kayo sa hindi, ang ICC para mapanagot itong dating Presidente Digong dito sa tinatawag na piki na tukhang na marami ang kinitil ang buhay na walang kasalanan. Sana ho, nakuha nyo ho ang gusto kong ipunto dito. Yan ang sarap pa sana magbigay ng anumang komento, subalit wala na po tayong oras. Pasensya na po. Alam kong nabitin kayo at nabitin din ako. Maraming salamat. Isang like lang po sa video na ito. Diyan po sa comment section. Huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Palakpakan.